Ayan. Na-short kasi tayo ng budget, kaya ito muna ha. Magtiis muna kayo dito. Mama, si Jirian na naman. Ayin, huwag ka maingay. Baka marinig tayo ng kapitbahay. Chismosa pa naman yung kapitbahay natin. Rachel, pasensya ka na. Hanggang doon lang talaga kaya ko ipadala. Kung ayaw magbigay, sabihin mo. Kayong dalawa, bilisan nyo kumain dyan. Bilisan nyo. Rachel, may bago na kayong sasakyan? Alam mo, super blessed kami ng asawa ko kasi nakakapundar kami. Tsaka, spoiled kasi ako ng asawa ko eh. Lahat ng gusto ko, binibigay niya. Sige na, Cristela, mauna na ako kasi may kukuhanin pa ako na in-order ko sa online. Maluho talaga to si Rachel. Porket may engineer lang eh. Para lagi na ipagkompetensya. Matagal ko na nga po sinasabi sa'yo yung tungkol dito sa bag ni Bunak tsaka sa sapatos ki. Kaso nga lang, di mo po kami pinapansin. Mamaya, tahiin mo yung bag niya na pag uwi mo galing school. Tahiin mo agad yung bag ng kapatid mo. Alam mo na nga sira eh, hindi mo pa inaayos. Ate, bakit ganun si Mama? Hayaan mo na lang, Bunak. Intindihin na lang natin si Mama. Baka wala pa talaga siyang budget pang bili. Tara na nga, baka mali pa tayo. Ayun anak, sila mo yung nabili ko kahapon ng silin. Ito, binili ko to nung isang araw. Tapos ito yung kahapon. Ganda. Ayan, bangles to. Tinanggal ko na sa lagayan. Ito oh. Ganda, di ba? Oo nga, Mama. Ang ganda yan ah. Totoong gold po ba yan? Oo, anak. Real gold to. Ipapakita ko to kay Cristel pag nagkita kami. Siguro, may inggit na naman yun. Kasi nung nakaraan, nagulat ako. Bigla siya lumapit sa akin. Tinanong niya yung sasakyan natin. Kita-kita ko talaga sa mukha niya na naiinggit siya. Sa usunod, pagyayabak ko to sa kanya. Hindi pwedeng wala akong maikabog sa kanila. Ay, tumatawag si papa mo. Ayun na. Oh, hello. Oh, Rachel, kamusta na kayo? Bakit hindi mo sinagot yung tawag ko kahapon? Ha? Busy kasi ako kahapon. Kaya naman pala eh. Anong araw ba ngayon? Linggo ngayon dyan, di ba? Baka naman pwede simba mo yung mga bata. Importante matutunan lang nila magsimba. Oo, mamaya. Nasaan ba sila? Pwede ko ba silang makausap? Ay, Ayen. Ayen no, si papa mo. Kakausapin ka. Si Bunak kasi tulog. Si Ayen nandito. Oh. Oh, si papa mo. Oh, si papa mo. Hello po, Papa. Ay, nanak. Kamusta? Asan si Kiana? Si Kiana po ba pa? Tulog pa po, napuyat po kasi kakalaro niya kagabi. Ganun ba tulog? Hayaan mo na, huwag nang gisingin. Kamusta naman kayo dyan? O nga pala, kapag may gusto kayong bilhin, sabihin nyo lang kay mama nyo ha. Nagpadala ako kahapon. Gusto ko nga sana kayong pabilan ng bike. Ang problema, hindi sumasagot mama mo sa tawag ko. Bike po. Ayos lang po kami, Papa. Ang gusto lang naman po namin ni Kiana, bagong uniform. Rachel, teka lang. May sinasabi pa si Ayan eh. Ba't bigla mo kinuha yung cellphone? Tsaka ano yung sinasabi niya na uni daw? May gusto daw siya pabili. Ano ba yun? Yung kwintas yun. Yung brand na Unisilver. Nakita kasi nila sa mall, nagustuhan nila yung kwintas na yun. Yun ba? Kailan pa ba nahilig sa alakas yung mga bata?
Yung anak kasi ni Cristel, meron. Kaya itong dalawa nainggit. Gusto din magpabili. Eh sige, bukas bilan mo. Magpapadala ako sa'yo bukas. Sabihin mo na lang kung magkano yun. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Ibababa ko na to. Sige na, sige na. Kaya na ba't pa ulit-ulit yung suot mo parang di ka naliligo? Uy, naliligo ako. Isa lang kasi yung uniform ko. Di ba kaya na meron kayong sasakyan? Oo, may sasakyan kami. Parang wala naman kayong sasakyan. Yabang-yabang ng mama mo eh. Di mayabang si mama. Check ko nga tong binili ko. Kung kumpleto ba. Buti na lang. Ganda nito sa mata eh. Okay. Okay naman pala kumpleto. Teka lang nga, uuwi na ako at baka biglang umulan. Uy, mama! Teka lang po. Mama, pinapatawag ka po ni ma'am sa school. Oh, bakit naman ako pinapatawag ng teacher mo? About daw po sa sapatos ko tsaka sa bag ni Bunak. Pati ba naman yan, pinakikialaman na ng teacher mo? Pumasok ka sa loob, baka marinig tayo dito ng mga kapitbahay natin. Ma, tsaka po. Sinabi nang pumasok ka nga rito sa loob, bilisan mo. Kayong dalawa ni Buna, kapag nasa labas tayo, huwag kayong salita na salita ng mga problema natin. Paano kung marinig yan ng mga kapitbahay natin? Makarating na naman dyan sa papa mo. Isipin ng papa mo, pabayang ina ako sa inyo. Ma, hindi naman po kami nagsasabi sa labas ng mga problema natin eh. Tsaka ma, nahihirapan na po ako maglakad sa sapatos ko. Ang laki na po ng sira dito sa unahan, tapos yung sakong ko po, lumalabas na. Gawan nyo na lang ng paraan. Diba, lagi ko naman sinasabi sa'yo, pag may mga ganyang problema, gawan mo ng paraan. May iba ka namang sapatos dyan, di ba, yung rubber shoes? O, pwede naman yun eh. Elementary ka pa lang naman eh. Tsaka nga pala ma, may nakwento po sa akin si Kiana. Sabi niya may nangaasar daw sa kanya. Di daw po siya nagpapalit ng uniform, tas di rin daw po siya naliligo. Ito naman, ito sabihin mo rito sa kapatid mo ha. Huwag nyo nang iisipin yung sinasabi ng ibang tao. Importante, nag-aaral kayo. Diba, dapat sa sarili niya yung sabihin. Kasi si mama, lagi na lang niya iniisip kung ano yung mga sasabihin ng mga tao sa kanya. Kaya nga bili siya ng bili ng mga alahas niya eh, para magyabang dyan sa mga kapitbahay namin. Tapos, pag sinasabi naman namin ni Kiana yung mga kailangan namin, sasabihin niya wala ng budget. Ay, ate, may bigay pala yung teacher ko, si Teacher Angie na tinapay kanina. Ba't hindi mo pa kinain kanina, Kiana? Kasi ate, gusto ko po, hati tayo. Pwede pa naman to, wala pa namang 5 minutes. Ang galing mo talaga, ate. Mawawala ng pag-asa, darating din